ang 2 kabanata ng Gawa ng mga Apostol. At nang dumating nga ang araw ng Pentekostes, silang lahat ay nangagkakatipon sa isang dako. At biglang dumating mula sa langit ang isang ugong na gaya ng sa isang humahagibis na hanging malakas, at pinuno ang buong bahay na kanilang kinauupuan. At sa kanila'y may napakitang mga dilang kawangis ng apoy na nagkabahabahagi at dumapo sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay nangapuspos ng Espiritu Santo at nangagpasimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkakaloob ng Espiritu na kanilang salitain. May mga nagsisitahan nga sa Jerusalem na mga Hudyo, mga lalaking relihiyoso na buhat sa bawat bansa sa ilalim ng langit. At nang marinig ang ugong na ito, ay nangagkatipon ang karamihan at nangamaang, sapagkat sa kanila'y narinig ng bawat isa na sinasalita ang kaniyang sariling wika. At silang lahat ay nangagtaka at nagsipang gilalas na nangagsasabi, "Narito, hindi baga mga Galileyong lahat ang mga nagsisipagsalitang ito? At bakit nga naririnig ng bawat isa sa atin ang ating sariling wikang kinamulatan? Tayong mga Parto at mga Medo at mga Elamita at ang nangananahan sa Mesopotamia, sa Judea at sa Cappadocia, sa Ponto at sa Asia, sa Phrygia at Pamphylia, sa Ehipto at sa mga sakop ng Libya na karatig ng Cirene, at mga nakikipamayang galing sa Roma, mga Hudyo, at gayon din ang mga naging Hudyo. Mga Cretense at mga Arabe ay nangaririnig nating nagsisipagsalita sila sa ating mga wika ng mga makapangyarihang gawa ng Diyos. At silang lahat ay nangagtaka at nangalito na sinasabi ng isa sa isa, "Anong kahulugan nito?" Datapwat ang mga iba'y nanganglilibak na nangagsabi, "Sila'y puno ng bagong alak." Datapwat pagtindig ni Pedro na kasama ang 11 ay itinaas ang kaniyang tinig at sa kanila'y nagsaysay na sinasabing, "Kayong mga lalaking taga-Judea at kayong lahat na nangananahan sa Jerusalem, mga alaman nawa ninyong lahat ito at inyong pakinggan ang aking mga salita. Sapagkat ang mga ito'y hindi mga lasing na gaya ng inyong inaakala, yamang ngayoy oras na 3 lamang ng araw. Datapwat ito yaong sinalita na sa pamamagitan ng propeta Joel. At mangyayari sa mga huling araw, sabi ng Diyos, na ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman, at ang inyong mga anak na lalaki at babae ay manganghuhula, at ang inyong mga binata ay mga kakakita ng mga pangitain. Ang inyong mga matatanda ay magsisipanaginip ng mga panaginip. Oot sa aking mga lingkod na lalaki at sa aking mga lingkod na babae, sa mga araw na yaon, ibubuhos ko ang aking espiritu at magsisipanghula sila. At magpapakita ako ng mga kababalaghan sa langit sa itaas, at mga tanda sa lupa sa ibaba, dugo, at apoy, at singaw ng usok. Ang araw ay magiging kadiliman, at ang buwan ay dugo, bago dumating ang araw ng Panginoon, yaong araw na dakila at tangi. At mangyayari na ang sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Kayong mga lalaking taga-Israel, pakinggan ninyo ang mga salitang ito. Si Jesus na taga-Nazaret, lalaking pinatunayan ng Diyos sa inyo sa pamamagitan ng mga gawang makapangyarihan at mga kababalaghan at mga tanda na ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya sa gitna ninyo, gaya rin ng nalalaman ninyo. Siya na ibinigay sa takdang pasya at paunang kaalaman ng Diyos, kayo sa pamamagitan ng mga kamay ng mga tampalasan ay inyong ipinako sa krus at pinatay. Na siya'y binuhay na maguli ng Diyos pagkaalis sa mga hirap ng kamatayan,
sapagkat hindi maaari na siya'y mapigilan nito. Sapagkat sinasabi ni David tungkol sa kanya, nakita kong lagi ang Panginoon sa aking harapan, sapagkat siya'y nasa aking kanang kamay upang huwag akong makilos. Dahil dito'y nagalak ang aking puso at natuwa ang aking dila, pati naman ang aking laman ay mananahan sa pag-asa. Sapagkat hindi mo iiwan ang kaluluwa ko sa Hades, ni titiisin man na ang iyong banal ay makakita ng kabulukan. Ipinakilala mo sa akin ang mga daan ng buhay. Pupuspusin mo ako ng kagalakan sa harap ng iyong mukha. Mga kapatid, malayang masasabi ko sa inyo ang tungkol sa patriarkang si David, na siya'y namatay at inilibing, at nasa atin ang kanyang libingan hanggang sa araw na ito. Palibhasa nga'y isang propeta, at sa pagkaalam na may panunumpang isinumpa ng Diyos sa kanya na sa bunga ng kanyang baywang ay iluluklok niya ang isa sa kanyang luklukan. Palibhasa'y nakikita na niya ito ay nagsalita tungkol sa pagkabuhay na mag-uli ng Kristo, na siya'y hindi pinabayaan sa Hades, ni ang kanyang katawan ay hindi nakakita ng kabulukan. Ang Jesus na ito'y binuhay na mag-uli ng Diyos, at tungkol dito'y mga saksi kaming lahat. Palibhasa nga'y pinarangal ng kanang kamay ng Diyos, at tinanggap na sa Ama ang pangako ng Espiritu Santo, ay ibinuhos niya ito na inyong nakikita at naririnig. Sapagkat hindi umakyat si David sa mga langit, datapwat siya rin ang nagsabi, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa kanan ko. Hanggang sa gawin ko ang mga kaaway mo na tungtungan ng iyong mga paa. Pakatalastasin nga ng buong angka ni Israel na ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo itong si Jesus na inyong ipinako sa krus. Nang marinig nga nila ito, ay nangasaktan ang kanilang puso at sinabi kay Pedro at sa ibang mga apostol, mga kapatid, anong gagawin namin? At sinabi sa kanila ni Pedro, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Sapagkat sa inyo ang pangako at sa inyong mga anak at sa lahat ng nangasa malayo, maging ilan man ang tawagin ng Panginoon nating Diyos sa Kanya. At sa iba pang maraming salita ay nagpatotoo siya at nangaral sa kanila na sinasabi, magsiligtas kayo sa likong lahing ito. Yaon ngang nagsitanggap ng kanyang salita ay nangabautismuhan at nangaparagdag sa kanila ng araw na yaon ang may 3,000 kaluluwa. At sila'y nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsasama-sama, sa pagpuputol-putol ng tinapay at sa mga pananalangin. At ang takot ay dumating sa bawat kaluluwa at ginawa ang maraming kababalaghan at tanda sa pamamagitan ng mga apostol. At ang lahat ng mga nagsisampalataya ay nangagkakatipon at lahat nilang pag-aari ay sa kalahatan. At ipinagbili nila ang kanilang mga pag-aari at kayamanan at ipinamahagi sa lahat ayon sa pangangailangan ng bawat isa. At araw-araw, sila'y nagsisipanatiling matibay sa pagkakaisa sa templo at sa pagpuputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay at nagsisikain sila ng kanilang pagkain na may galak at may katapatan ng puso. Na nangagpupuri sa Diyos at nangagtatamo ng paglingap ng buong bayan at idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw yaong nangaliligtas.